Maganda umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga rin po, Ma'am DJ Chacha, sa ating po mga kababayan. Unahin ko lang po ito. No? Meron pong artikulong lumabas ngayon at may katanungan po. Ano? At ito hong katanungan na ito, babasahin ko. Sa gitna pa rin po na mukhang sigurado na, no? Na ngayon nga po naibalita na nagpunta ang mga kagawad ng media dyan sa Korea para po tignan itong factory ng Miru. Ito po yung Miro Systems na nanalo po nga para sa automated election ngayon pong 2025. Ito po ang katanungan. Ano ho? Did COMELEC even realize that the optical scanners, if purchased, might have originated from Russia, where elections are reportedly a farce? Maliban dyan, may mga binabanggit nga po na may hanggang ngayon po may question pa rin sa kredibilidad at integridad ng Miro Systems. Chairman. Sir Ted, una po, mukha pong wala namang katotohanan yung tungkol sa ginamit yung ating optical mark reader sa Russia. Sapagkat, Sir Ted, yung pong terms of reference, kung natatandaan po ng inyong lingkod at nung ni Ma'am DJ Chacha, napakadaming pagkakataon niyo po ako na-interview. Kami po ang nag-draft ng terms of reference. Ibig sabihin kung ano yung mga features na nakikita po natin dyan sa ating pong bagong machine na gagamitin ay galing po sa ating pong karanasan yan at sa ating pong suhestyon. In fact, madami rin po sa suggestion ng ating mga citizens arm, ang NAMFREL, PPCRB, ang Lente, Participate. Ibig sabihin, yan po ay produkto ng sama-samang kaalaman at ating pong karanasan. At therefore po yung sinasabing maaaring naandyan galing sa Russia, mukha pong wala dahil nandun din po kami. Tama po sabi nyo, nandun kami sa South Korea noong mga 2 linggo na nakararaan at nakita po namin, Sir Ted, yung po mismong paano ginagawa, paano po pinagsasama-sama ang lahat ng parts para po mabuo ang isa pong makina. Okay, but so far ho, hindi ho ba, sir, resolved na po ito sa COMELEC na sila na nga itong ating kontratista and ongoing na po itong manufacturing nito na special po ito na order na uri ng makina hango sa ating pangangailangan, di po ba? Tama po, Sir Ted. In fact po, ngayon darating na Agosto, magkakaroon na po tayo ng 20,000 deliveries. Pagdating po ng September, another 30,000. And then October, another 30,000. At pagdating po, Sir Ted, ng December, ay yung 110,000 na narerentahan po natin na mga makina. Ito po'y hindi natin binili. Ito po'y rerentahan lang po ng Commission on Elections. Okay, and just to update us, ano ho ang status? Di ho ba't meron pang pending appeal ba ang Smartmatic sa Supreme Court? Meron pong kaso na na-file yung pong isang dating kongresista, si former Congressman Ege Erice, kinekstyon yung pong legality, yung validity ng ating kontrata with Miro System at kami po naman ay nagpapasalamat sa kataas-taasang hukuman. Sir Ted, wala naman po siyang inisyu na restraining order sa atin kung kaya po nagtutuloy-tuloy ang pagmamanufacture ng ating mga makina. At the same time, yung din pong pag-i-integrate ng sistema ng Miro System doon sa sistema ng mismong transmission provider po naman natin, Sir Ted. Sapagkat magkaiba po kasi ang transmission provider at provider ng ating po mga machines. Okay, sige po. So, bagamat meron silang pending pa po ito na motion, Chairman? Opo, nasa Korte Suprema Okay. po yung petisyon na final po sa atin. And mawalang galang lang, kapag ho ba pinagbigyan ng motion that will entirely, disturb your preparation? More or less po, Sir Ted, just without influencing or yung pong ma-influence yung decision ng Korte Suprema, yan po ang magiging effect po sa atin. Kaya po talagang sobrang pasalamat natin at hindi po tayo pinigilan sa ating pong preparasyon. Okay, sige po. So, paano po natin dapat tangkilikin itong mga ganito pong mga artikulo at mga sinasabi po hanggang ngayon ng ilan na questionable ang inyo pong iginawad o questionable ang pagkuha ninyo sa Miro System? Sir Ted, ginagalang naman po natin ang ating mga ganyang klase opposition, ganyang klase mga komento. Pero sana lang po, lalo-lalo na sa ating mga kababayan, mapagbigyan din natin muna ito pong ginagawa ng inyong Commission on Elections. Sadya pong sisiguraduhin natin ang complete transparency ng ating halalan at sasagutin namin ang katanungan na bibilang ba talaga ang mga boto natin. At yan po, pinapakita natin sa mga demo na ginagawa po natin. At later on, 2 buwan po tayo magkakaroon ng information, the education and information dissemination sa buong bansa po at para maipakita paano gagamitin ang makina at paano masisigurado na pwede natin matrace
malaman ang boto nyo ba ay nabilang. Okay, sige po. So, may tanong ka ba, Chacha? Yes po. Attorney George, ito pong mga lumalabas ngayon ng mga artikulo na sinasabi nyo nga po, hindi naman totoo na galing po sa Russia itong mga gagamitin nating optical scanners. Pero kung hindi totoo, I mean, so fake news po, itong mga nababasa po ba namin ngayon? Misinformation lamang po ba ito? Ito po ba'y paninira lamang? Ayaw ko po tawagin na ganyan kasi po hindi naman ako sanay sa mga ganyang klase ng mga statement. Ang akin lang po, mahirap po nakikilos tayo, maniniwala sa espekulasyon. Yung mga espekulasyon, napakadali pong sabihin galing itong China, galing itong Russia, sapagkat alam nyo naman, pagka sinabi nyo yung mga ganyang klaseng bansa sa kasalukuyan, dito sa atin medyo iba ang dating. Ang sa akin lang po, South Korea po ito, 5 beses po silang nag-hold ng presidential election ng South Korea at wala po tayong nabalitaan na nagkaproblema ang kanilang halalan. So, ang sa atin po, hindi po ba maganda rin na maranasan naman natin ang ibang teknolohiya, ang ibang karanasan upang maikumpara po natin. Ito po ay leading to 2028 presidential elections. So, sana po tayo madistinguish natin yung misinformation, disinformation at fake news. At ako po, pinanumpaan ko yan sa ating tungkulin na sasabihin ko lamang kung ano ang katotohanan dito po sa ating tungkulin. Okay, maiba po ako, Chairman. Ito pong inyong paghahanda para po sa overseas voting po natin. Dito ho, wala ho ng question dito, wala na ho ditong mga, wala nang balakid po ito. Ito pong inyong pagbigay po ng kontrata sa SMS Global Technologies. Sir Ted, so far po hanggang ngayong araw na to, wala naman po. May nagsasabi, yun daw pong na-disqualify na bidder ay maaaring pumunta sa Korte Suprema. Sa atin naman po, so yan naman po yung karapatan ng bawat isa na hindi pinalad sa ating procurement. Ang importante, magtutuloy-tuloy na po tayo dahil pagkatapos po ng pirmahan ng kontrata, meron na po tayong tinatawag na customization. Ibig sabihin kung ano pa yung gusto namin ipadagdag ay ilalagay na po. At susunod po niyan ay magkakaroon na po tayo ng demonstration. Kasama ang Meru, kasama yung I-1, yung pong transmission, at kasama po itong SMS para po makita natin na yung lahat ng tatlong sistema na yan ay nag-integrate at kumikilos bilang iisa. Okay, sige po. So sir, kumusta po ang ating ongoing itong continuing registration at saka hanggang sa huling araw po nito, including po yung inyong sinasabi na deadline ng filing ng Certificate of Candidacies? So Sir far. Ted, maraming salamat po. September 30 po ang deadline ng ating pong registration. Pagpapa-reactivate, pagpapa-transfer ng registration, pagbabago ng kahit anong datos sa inyong registration. As of yesterday po, mga 4.1 million na po ang mga pumupuntang mga kababayan natin sa ating mga registration sites. Subalit again, meron po tayong 5 milyon na deactivated na mga botante. Ibig sabihin, hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon noong pong Mayo ng 2022 at ito pong nakaraang barangay and SK elections. Marapat po sana yung mga kababayan natin na deactivated. Sana magpa-reactivate po kayo hanggang September 30. Wala naman pong problema. Pwede po ang online reactivation. Meron po tayong registration anywhere program. And at the same time, meron po tayong mga satellite registration na meron din po sa mga malls. Ang filing po ng candidacy ay October 1 to 8. At again, inuulit ko po, pagkatapos sa October 8, hindi na po namin papayagan ang withdrawal with substitution. Hanggang October 8 lamang po. Opo. Chairman, yung pong party list ho ba na ilatag na po ang lahat ng dito, kwalipikado para po sa halalan? Sa kasalukuyan po, Sir Ted, meron pa po tayong hinihiring. Mga 200 po kasi ang nag-file ng petition for accreditation. So far po, mga mahigit ng 130 ang nadidismiss po ng inyong komisyon. Mga 21 po ang na-accredit pa lamang natin na party list organization. Tatapusin po namin ang lahat bago matapos ang Hulyo upang magkaroon po tayo ng final list para po pagdating ng Agosto, magkakaroon po tayo ng raffle ng mga party list upang malaman po kung anong number na gagamitin nila sa mga balota. Opo. Meron ho bang takdang panahon sa mga gusto magprotesta sa mga sinasabing nominees ng mga party list na ito na ngayon po ay aabot na sa 10, di ho ba? Opo, Sir Ted, yan po ang ating plano. Wala na pong palitan. Ibig sabihin, wala na pong dagdag kapag po naubos ang buong 10 na yan, lalo na pagkatapos ng eleksyon. Ngayon po, pag-file po nila ng mga nominees ng ngayong darating na Oktubre din po, kasabay ng filing ng Certificates of Candidacy, atin pong ipapublish sa mga newspaper, sa dyaryo, kahit po sa website ng COMELEC, yung listahan ng mga nominees nila at ang kahit na sino
lalo pat registered voter, ay pwedeng mag-question doon sa mismong nominee na ino-offer po ng mga partido o ng or mga organizations. Okay, opo. So 10 po, meron na po itong kaukulang COMELEC unbanked issuance? Opo, ilalabas na po namin yung issuance, kasama na rin po yung mismong guidelines on the filing of certificates of candidacy, pati na rin po yung guidelines para sa filing ng mga nominees para Okay. sa ating pong party list. Okay, sige po. So 10 na po itong mga nominees na ito at kinakailangan ma-publish po lahat ng mga pangalan. Kung meron kayong protesta, may takdang panahon kung hanggang kailan po ito. Yan pong klaro. Tama Okay, po, sige. tama po. At usually po, 5 araw pagkatapos ng publication, pwede mag-file ng mga kaso, opposition, disqualification, laban dun sa mga nominees at kahit po laban dun sa mga partido, political or organizations na gusto mag-participate sa party list. Opo, when everything is within schedule, kailan talaga po ang simula ng printing ng balota? Ngayong December po, third week to last week ng December, sapagkat hopefully po by December naman po, first week, ay handa na lahat ang listahan ng mga kandidato natin sapagkat wala na nga pong palitan Oo. and therefore maka-finalize na po natin ang list of candidates. Okay, sige po. So klaro po ito. Ano may tanong ko ba, Chacha? Oo, Bago last ako na lang po, no, may kaugnayan Last na yan? tungkol sa eleksyon. Okay. Oo, bago ka mag-move on sa iba pang topics mo for Attorney George. Chairman, yung stricter measures daw na ipatutupad ng COMELEC tungkol sa abuse of state resources. Ito yung mga paggamit nga no, ng mga resources ng gobyerno to gain electoral advantage. Paano stricter measures? Kasi matagal na itong bawal eh. Paano nyo po mas hihigpitan pa ito? Ma'am DJ, Chacha, naghihingi po lagi ang local governments at national government ng exemption mula po sa Commission on Election para po magpatupad ng mga proyekto. Kung ang proyekto, Ma'am DJ, Chacha, at Sir Ted, ay mga proyekto na ngayon lamang isasagawa, bigla nilang naisip na ngayon lamang sila magpapagawa niyan ng mga proyektong yan o yung mga social services, hindi po natin papayagan iyan sapagkat dapat yung recurring, dapat yung lagi nang ginagawa at nasa budget talaga ng isang local government unit o ng isang ahensya ng pamahalaan. Sapagkat kung ito po ay mga halimbawa biglang nag-distribute na lang ng kalahating bilyon ng mga bigas halimbawa, sa ating pong palagay, hindi naman po yan pwede naman mag-distribute ng bigas after the election or before the election. So yan po, number one, yung sa mga exemption, magiging may stricto po tayo. At number two, kakasuhan po natin, katulad ng ginawa namin, nag-disqualify kami ng governors, nag-disqualify kami ng city mayors, dahil nga po sa pagbibigay ba naman ng pera, halimbawa, sa mga pedicab drivers, sa mga senior citizens, na wala naman talaga doon sa kanilang regular na budget. So sa ating pong palagay, yan ay pag-abuse ng state resources. So dinisqualify namin at may kasong kriminal pa. Okay, sige po. So habang ito nga po, papalapit na ang halalan, definitely ho, magiging suki niyo ho kami sa pang-istorbo po sa inyo. Maiba lang po ako, Chairman. Ha? Chairman, ito ho, ay academic discussion lang po naman. Para lang ho maintindihan ng taong bayan kung gaano po kahirap, kabilis o kabagal ang magiging proseso. Kapag po ang isang nakaupong alkalde sa isang town, sa isang bayan, ay napatunayan na isa po palang dayuhan, hindi siya Filipino, hindi siya natural born, hindi po siya naturalized Filipino at siya tumakbo sa pamamagitan po ng kanyang filing ng kanyang certificate of candidacy at sinasabing siya Filipino. Ano ho ba ang proseso para maalis sa pwesto yung pong mayor na nakaupo? Kapag po ang isang mayor na nakaupo na hanahalal na, wala na pong jurisdiction ng Commission on Election, kapag po may question sa kanya pong kwalifikasyon, tatandaan po natin yung issue ng residency at reissue ng citizenship ay continuing qualification. Ibig sabihin, hindi siya required sa pagpapile lang ng candidacy. Kahit kayo ay nanalo na, pwede pa rin ma-question ang inyong residency, bigla kang nagbago ng tiraan o kaya biglang ikaw ay naging foreign citizen pala, hindi na Filipino. Pwede po ma-question yan anytime. At pag po ganyan, hindi po COMELEC ang jurisdiction. Wala po kaming kapangyarihan na desisyonan yan. Dapat po sa ordinary court, at yan po ay ipapile ng Solicitor General sa tinatawag po natin petition for quo warranto. Pero, syempre, pag-file naman ng candidacy ng isang kandidato, dyan naman, again, ang isang registered voter pwede mag-question sa mismong diniklara ng mismong kandidato na siya ay citizen o hindi citizen. Pwede po mag-question yan within 25 days from the filing of the certificates of candidacy. Opo. Sa panahon nyo ng halalan, no?
panahon po ng halalan. Opo. Tama po. Kapag nakaupo na po sa pwesto, dahil nga po ito po ay naproklama na, at kapag pinag-uusapan dito ay residency o kaya po naman ay citizenship, labas na po ang COMELEC dyan. Tama po. At pagka naman po administrative, pwede makakasuhan sa Office of the Ombudsman, Okay. lalo na't may maling mga deklarasyon. O kaya naman po, ang DILG pwede magtanggal o mag-suspend kapag mali rin ang deklarasyon ng isang elected local official. Okay, sige po. So dito po, ang maaaring sabihin natin na tanging proseso po lamang ay yung petition for quo warranto, questioning nga yung pong authority nitong nakaupo dyan kung bakit ka, ba't ka na andyan bilang may, ganun po yun. Tama po, Sir Ted. Pero Okay. po, meron din naman po pwedeng pansamantala na matanggal, masuspend sa pamamagitan ng Office of the Ombudsman o ng DILG. Okay, sige po. So, ito hong quo warranto petition na ito, ihahain ito sa MTC o RTC? RTC po ito, Sir Ted. RTC, Regional Trial Court ng lugar kung nasaan po yung tao. Okay, kung ito po'y RTC, definitely may due process dyan. Ano po? Tama po, As Sir Ted. usual. May presentation of evidence. Okay, and then in case lang po hindi pa paborable doon sa sitting mayor yung desisyon ng RTC, meron pa siyang pakakataon na ito'y iapila sa mismong RTC, and then kapag doon ay hindi pinagbigyan, pwede pa siyang pumanik hanggang CA and Supreme Court? Yun po ang proseso natin, Sir Ted. Tama po kayo dyan. Okay, at ito po habang tumatagal ito at wala pang finality dito, kapag po inabot ito ng Oktubre na filing, pwede pa siya mag-file. Pwede po makapag-file, and therefore ang jurisdiction naman ay sa amin papasok. Kahit nakapending, Sir Ted, ang kaso sa kahit anong korte po tungkol sa kanyang status, pwede mag-file pa rin sa amin at hindi naman po kami mapipigilan nung pendency ng kaso sa iba pong korte. Okay. Hindi ho ba forum shoppings dito po sa mga magreklamo laban sa isang sitting mayor? Kung sakasakali po na maghain ng kaso sa ombudsman na ang sinasabi po namang dahilan ay dahil doon sa maling informasyon na kanyang inihain sa kanyang COC, at ang ombudsman po ay maaaring mas mabilis na kumilos para tanggalin sa pwesto si mayor? Sa amin pong palagay, hindi naman po, Sir Ted, lalo't-lalo na kung ang magpa-file ay magkakaiba na partido o pagkakaibang personalidad. Sa isa po sa requirements ng forum shopping ay dapat parehas ang parties doon sa kaso. Kung isa lang po na partido ang parehas pero yung iba ay hindi, katulad ng petitioner, hindi po yan magiging forum shopping, Sir Ted. Okay. So, maaari pong ang isang proseso na mas mabilis dito ay sa ombudsman. Pwede po dahil yan ay administrative. Pero pagka po nag-file na ng kaso sa Office of the Ombudsman, that is to the exclusion of any other body sa issue ng administrative case po. Okay, so kumbaga, pwede ho bang gumulong yung quo warranto at the same time gumugulong po ang kaso sa ombudsman on the disqualification? Tama po, parehas pwede po. Dahil ang isa administratibo, ang isa naman question sa mismong issue ng eligibility. Hindi po magkatulad yung dalawang yon. So, pwede pong parehas na dumalo yung proseso sa dalawang yan. Pero pwede po din sa Office of the Ombudsman nga, yung ground mo na ikaw ay nagsinungaling doon sa iyong inihain na certificate, ikaw ay nag-misrepresent, no? Ikaw nagsinungaling ka doon sa iyong citizenship? Yes po, Sir Ted. Yun po ang pinaka-nature na magiging kaso. Pwede rin naman po sa sanggunian na mas mataas. Halimbawa, kung mayor po yan, sangguniang panlalawigan. Pero pag nag-file na sa sangguniang panlalawigan, hindi na makapag-file sa ombudsman. Pag Okay. nag-file na sa ombudsman, hindi na makapag-file sa sangguniang panlalawigan po. Pero ano man po ang maging desisyon ng Office of the Ombudsman, assuming po na hindi favorable kay Mayor, pwede pa rin pumanik hanggang CA, then Supreme Court? Tama po, kapag po ang administratibo, desisyon ng Office of the Ombudsman, ang sunod na apila ay sa Court of Appeals, Sir Ted. Court of Appeals. Kapag ka po desisyon ng Office of the Ombudsman sa kasong kriminal, ang apila ay sa Korte Suprema. Yung Okay. Chairman, nawala si Okay, Chairman. nagkaroon lang tayo ng Pinag-uusapan problema. natin to para maintindihan nyo, ha? Yes, Na hindi oo. ito Balikan ganun. natin si Apo. Chairman, di ganun kadali. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.